Nakilala na natin ang Darag Native Chicken sa nakaraang bisita natin sa Chaong, Quezon. Ngayon, sa Nueva Ecija naman tayo para sa isang itik farm tour. Dito sa Hain Nueva Ecija. So kung maging balot po, iiwanan niyo ako dyan ng 16 days. Opo. At ito pa nga sabi sa akin ni Jeremy. Kaya po, Sabi po, nainom ko po yung suka. Welcome to the world! Alam natin na ang balut at itlog na maalat ay nanggagaling sa itik. Pero ang breed ng itik na nadiscovery ko, mas mataas ang egg production at mas malaki ang itlog na napoproduce na swak para sa mga gustong magnegosyo ng pang-itik. Oh, na-curious ba kayo sa breed na to? Tara, samahan niyo akong kilalanin ang Itik Pinas. Dito sa Hain Nueva Ecija, makikita natin na inaalagaan ng mga Itik Pinas. Samahan niyo akong alamin ang pagninegosyo ng pag-iitik at kung bakit mahalaga ang purified breed na Itik Pinas. May tatlong lines ng Itik Pinas. Yung una ay Itik Pinas Itim and then Itik Pinas Kaki. So para ma-produce po yung Itik Pinas Kayumanggi, ang gagamitin nating line ng female parent ay Itik Pinas Itim. And then yung line ng male parent ay Itik Pinas Kaki. Advantages po ng pag-aalaga ng Itik Pinas, una ay mas mataas yung kanyang egg production. Kaya niyang magbigay ng additional 50 eggs per duck per year. Pangalawa, yung uniform in color in terms sa IP itim, madidistinguish agad na IP itim yung isang line ng Itik Pinas and yung IP kaki. Pangatlo ay mas malalaki yung itlog na napoproduce ng ating mga Itik Pinas, which is 65 grams or more, na ideal for balut and for ducklings production. Ang RCR farm kasi, isa siyang malaking duck farm, breeder duck farm dito sa Nueva Ecija. And ang Central Luzon ay isa sa top producing region ng ducks and ducklings and other duck products. Nagsimula ang RCR duck industry way back 1998. We've been in the duck industry for almost 23 years now. Aside from itik, nagbebenta din po kami ng balut, penoy, and other duck egg products like yung fresh eggs po, yung ginagawang leche plan. Sobra naming pinagpapasalamat is yung naging partner po kami ng DOST and naging isa po kami sa multiplier farm together with BAI and SPRDC. Na sila po yung naghikayat sa amin para mag-start kami sa Itik Pinas industry, yung talagang quality po. Speaking of DOST, sinamahan tayo ni Doc Sinan, ang Director ng Livestock Research Division ng DOST Picard, na libutin ang RCR Farm. So lahat ng nakikita natin daw dito, ito 13,000 lahat. Pero sa buong farm, merong mga around 20,000 ducks na nandito. Ang dami-dami nila. Look, so ito yung tinatawag na itim. yeah. IP itim. IP itim, Itik Pinas Itim, tapos ito naman yung Itik Pinas Kaki. So itong mga itlog na to, Yes. yan ay pipisain. Pisain yan. Pero itong mga itlog na ito ay huli yung nangingitlog because normally nandito sila sa sides. Galing po sa farm ng fresh egg, Ayan. i-classify po namin. Pipiliin po namin. Ito galing po ito sa farm. Opo, pipiliin po namin yung good for balot, yung reject, yung pong malinis, at saka yung good size, makapalang balat, yung po ang good size para for balot. Yung medyo marumi pong itlog, siya pong ginagawa sa salted eggs. Ito po yung pagka po nakatray na ganito galing po sa farm, ipoproseso po dito. namin dito. Ayan. Ito po pagka ito balot na po ito. Gaano po siya katagal in-incubate para maging balot?
Mula po 13 days, balot na po siya, yung balot na patong. Yung 15 days po, balot din siya. Pero ang balot po sa puti na tinatawag, 17, 18, 19. So, kung gusto kong maging balot po, iiwanan niyo ako dyan ng 16 days. Opo, opo. Karang kasya ako, Pag, Dok. pagkayari naman po ng 10 days po sa una, from yung press egg, sisilawin po namin, tatanggalin po yung, ano ba ito? May laman yan ka. Ito po, balot na po ito. Balot na to. Opo, opo. So, Balot sa so puti. naka 16 days, naka 17, 19 days na siya. Opo, opo, opo. Ito po mga 15 to 16 days na po siya. Yun, walang laman, oh. So, yun po, balot sa na po puti yan. yun. Balot na po sa puti. Ito sir, yung comparison, no walang labang embryo na itlog. Ay, ay, ay. Maliwanag yung buong itlog. Mga kuwan po ito. Ito, galing doon. Ay, opo, opo. Wala pa po siyang fresh egg pa po siya. Wala siyang laman. Malinaw na malinaw pa po. Tapos yung patipisain, yung gagawing duckling, of course, hindi siya lulutuin. Tapos ililipat siya doon sa kabila. Puntahan natin ka. Yung ano, yun yung tinatawag nilang hatching bed. Na po ito. Gumagalaw yung kumot. Ay, napipisat na sila. Diyan sila napipisa. Ang Pagka po cute. inilipat namin dito ng 18 days, The eggs stay for 18 days doon sa incubator. After 18 days, ililipat sila dito sa hatching bed. Tapos, we wait for them to hatch on the 27th or 28th day. Wake up! Good morning! Welcome to the world! Kayo ay nasa Nueva Ecija. Hello, baby! Baby duckling! Baby, gising na! Binisita pa kita dito, ha? Yeah! Yeah! Good morning! Sabi niya, sino to maingay na to? seasonal po kasi sa Sir Marvin ang aming pag-hatch. Twice a year po kasi ang pag-hatch. Ito na sila. At ito yung mas makukulit. Ito po, Sir Marvin, yung andon, yung galing sa tray. Isasali namin ito. Hindi pa po ito nasi-separate. Lalaki to. I-deliver Ito na po. babae. Hindi pa po. Ito po yung sexing pa po ito. Ay, Yung po ang sexing. babae. Lalaki, babae. Ito po yung ise-sexing pa. Okay. Pero sa Itik Pinas Kayumanggi, hindi ito kailangang gawin dahil isang araw pagkatapos mapisa ang itlog nito, malalaman na ang kanilang kasarian dahil magkaiba ang kulay ng babae at lalaki. Ang galing! Nagutom ako sa tour kaya kain na muna tayo. Tikman natin ang mga products kasama sina Karine, Jeremy at Doc Sinan.